Amen. Praise the Lord. God bless you po ating beloved co-preacher, Brother Tony Gahano. Kung tayo po natin dumalangin sa mahal na Panginoon, let us pray po, mga kapatid. Praise the Lord. Dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama banal, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. O Diyos, maraming salamat po marami sa oras na ito, mabanal. Sa unang dalangin po namin, beloved Honorable Pastor, kami nagkapasalamat sa dakilang pribilehiyo na ibinigay mo sa amin, malayang makapagpuri, makapagpasalamat, O Diyos, madama namin ang iyong banal at matamis na presensya. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng blessing na ibinigay mo sa amin sa araw-araw, sa iyong pag-iingat, Ama banal. Narito kami sa pagkikinig sa iyong banal na salita. Pagpalain niyo po ang iyong banal na salita sa ganang akin. Wala akong magagawa, gamitin niyo akong instrumento, maging daluyan ng pagkapalang espiritual sa oras na ito at aming sinasaway ang lahat ng adlang ng kaaway sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Tayo po'y makabalik sa ating mga upuan. Wala tigit sa lahat po. Ang pinakamataas na mga pagpupuri, pagsamba, mga paglulhati, pagparangal ay tanging lamang sa ating napakabait na Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. At tayo po'y nagbibigay ng dobling paggalang, respeto sa ating ginagalang at minamahal na Ebangelista, Wildy Estrada Almeida, at again din po sa patuloy nating inaalala mga gintong aral at turo ng ating ginagalang at minamahal na Stand Pastor Lina Silmeda sa kanilang buong sambayan, sa mga ating minamahal na mga webcast viewers, sa lahat ng mga kapatiran sa lugar nito ng San Fernando, Cebu, mayong gabi kanatong tanan. Praise the Lord. Purin po ating mabait na Diyos. Tayo po tuloy-tuloy na po sa pagkikinig ng salita ng Diyos. At sa gabing ito, mga minamahal na pakabait ng Panginoon. Amen. Sa ating aralin, mga minamahal, bigyan natin ng tinatawag na pamagat, itong tinatawag na compromise. Amen. Compromise. Yung salitang compromise, mga minamahal, hindi natin makikita sa banal na kasulatan. Subalit, ito po'y nangungulugan na ang ibig sabihin, mga minamahal, ng compromise sa diksyonaryo, mga minamahal, yung kompromiso, ito po ay a settlement or itinatawag na settlement or a dispute in which it's conceded. Ito pong kompromiso, ito yung pagsisettlement ng bawat parte at sila'y magkakasundo. Amen. So mga minamahal, dito po mga minamahal, bigyan natin ng tinatawag na kompromiso. Ang buhay natin mga Kristiyano, ang buhay ng ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, ang iglesia, pwede bang magiging kompromiso ang church sa sanlibutan o sa kasalanan, ang Kristiyano maging kompromiso sa kasalanan? Ang sagot po dyan, mga minamahal, ay hindi pwede. Ebersimen. So, sa buhay ng mga Israelita, mga minamahal, na sila po ay kinuha ng Diyos sa dako ng Egypt, mga Israelita, sa panahon ni Moses, merong mga offered si King Pharaoh, Ebersimen, na mga kompromiso para sa kanila. Habang sila'y kinakausap ni Moses, meron din po siyang ino-offer na compromise para sa mga Israel. Ang sabi ng Diyos kay Moses, kukunin mo ang aking bayan sa Egypt at dadalhin mo doon sa ilang at kayo maghandog sa Diyos. Ebersimen. Nang siya po ay pumunta kay King Pharaoh, pinatigas ng Diyos ang puso ni King Pharaoh at sa gayon siya nagbigay ng mga mga kompromiso. Basahin natin ating banal na kasulatan. Ito po ay may malaking kaugnayan sa ating buhay mananampalataya. Ebersimen. Unang mga kompromiso, ulitin ko po mga minamahal, compromise according to the dictionary means a settlement of a dispute in which it's conceded. So compromise involve conceding, tatawag na concession, sacrifice of principles. So sa Christians mo minamahal, may we do this? Ang sagot, no. 10,000 times no. Ebersimen. So compromise involves the partial surrender of one's position in concession to another party. So, sa ating mga Kristiyano, mga minamahal,
Meron po mga cohorts, yung sinatawag Satan cohorts, yung mga limbong sa yawa. So sa ating mabuhay mga Kristiyano, mga minamahal, pwede ba nating i-apply yung kompromiso sa kasalanan o ang church sa kasalanan, sa worldliness? Ang sagot, mga nabanal na kasulatan, kung ating basahin ang Biblia, because the commandments of God is specific, amen, and detailed. Pag sinabing specific, yun na yun. Hindi magbabago. Palapakan po natin ang mahal na Panginoon. Ang gusto ng Diyos, mga minamahal, para sa atin bilang Kristiyano, tayo po'y maging perfecto sa harap ng mahal na Panginoon. Kaya hindi natin pwedeng i-compromise ang ating kaligtasan sa paglilingkod natin sa Diyos sa sanlibutan. Ito po yung mga offer ni King Pharaoh. So mga minamahal, meron pong kompromiso. Unang kompromiso na i-offer ni King Pharaoh, mga minamahal, itong tinatawag na sacrifice in the land from the book of Exodus. O basahin muna natin ang Exodus muna, chapter 5, verse 3. Sa Exodus muna, chapter 5, verse 3. Exodus chapter 5, verse 3. Exodus, kabanatang 5, ang talatay 3. Ang kanilang sinabi, ang Diyos ng mga Hebreo ay nagpagtatagpo sa amin. Pahintulutan mo nga kaming maglakbay sa 3 araw sa ilang at maghain sa Panginoon, naming Diyos, bakat hulugan niya kami ng salot o ng tabak. Amen. Amen. Ito po yung utos ng mahal na Panginoon sa mga anak ni Israel. Ever say amen. Sabi po, let us go. Sabi po niya, we pray thee and 3 days journey into the desert and sacrifice unto the Lord our God. So sabi niya, ito po, let us go. In the book of Exodus, chapter 7, verse 16. Pakibasa natin muna yung Exodus 7:16. Exodus, kabanatang 7, ang talatay 6. This says, O 16. At iyong sasabihin sa kanya, sinugo ako sa iyo ng Panginoon ng Diyos ng mga Hebreo, na sinasabi, pahintulutan mo ang aking bayan ay yumaon upang sila'y makapaglingkod sa akin sa ilang at narito hanggang ngayon hindi mo dininig. everybody shout, praise the Lord. Ito ang utos ng Diyos, let my people go. Pabayaan mo ang aking bayan na sila'y yumaon upang maglingkod sa Diyos. Ever say amen. Ibig sabihin, mga minamahal, pakawalan sila. Bigyan sila ng kalayaan na sila'y sumamba, maglingkod sa Diyos. Let my people go. Sabihin mo kay King Pharaoh, pagdating mo roon, ito ang sabi ng Diyos, let my people go. Dahil ang mga Israelita, ng panahong yon, sila po ay bilanggo doon sa Egypt. Amen. Nakita ng Diyos yung kanilang paghinagpis, nakita ng Diyos yung kanilang kahirapan, dinadaanan ng mga kahirapan, kaya ay sinugo si Moses para kukunin sila doon sa Egypt. At ito ang sabi niya ni Moses kay King Pharaoh, ito ang sabi ng Diyos, let my people go. Pabayaan mo ang aking bayan na sila yumaon, that they may serve thee in the wilderness, upang sila'y maglingkod sa akin dito sa ilang. Subalit ang sabi ni King Pharaoh from the book of Exodus, chapter 8, verse 25, ito yung kompromiso ang gi-offer ni King Pharaoh. Unang kompromiso. Kindly, 8:25 ng Exodus. Kabanatang 8, ang talatay 25. At tinawag ni Paraon si Moises at si Aaron at sinabi, yumaong kayo, maghain kayo sa inyong Diyos sa lupain. Amen. Everybody shout, praise the Lord. And Pharaoh called for Moses and for Aaron and said, go ye, sacrifice to your God in the land. Ito yung unang offer niya, kompromiso. Ang sabi niya, maglingkod kayo sa inyong Diyos dito sa lupain, dito sa Egypt. Subalit mga minamahal, hindi po tinanggap ni King Pharaoh ang offer ni Paraon. Ever say amen. Dahil ang utos ng Diyos doon sa malayo, utos ng Diyos, mga minamahal, umalis sila sa Egypt upang maglingkod sa Diyos doon sa tinatawag na wilderness. Subalit si King Pharaoh, mga minamahal, gusto niya doon mismo sila maglingkod sa Diyos. Sa ating buhay, mga Kristiyano, mga minamahal, tayo po'y kinuha na ng Diyos sa kasalanan. Ever say amen. Kinuha na tayo ng mahal na Panginoon sa pagkagapos sa kasalanan, pinalaya na tayo ng mahal na Panginoon. Subalit minsan mayroong mga maraming kompromiso ang ibinibigay ng kaaway sa buhay natin.
Ano bang mga kompromiso sa buhay natin na ito po'y hindi po pwede para sa mahal na Panginoon. Hindi natin pwedeng mga minamahal tayo ang magkikipag-settle sa kaaway. Definite, ibig sabihin, ang utos ng Diyos para sa atin, be separate. Palapakan po natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Ever see, amen? Sa ating panahon ngayon, be separate, sabi ng Biblia. Be not conformed to this world. Huwag kang maging kompromiso sa daigdig na ito. Huwag mong ikompromiso ang kaligtasan mo sa daigdig na ito. You are bought with a price. Glorify you are God to your body. Be separate. Tayo po imiwalay sa daigdig na ito. Hindi tayo pwede mga maging kompromiso. Hindi natin ikompromiso ang ating pananampalataya sa Diyos sa takbo ng daigdig na ito. Ever see, amen? Pag hindi natin ikompromiso ang ating buhay sa daigdig na ito, mananaan sa atin ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya kumbaga't mga minamahal, maraming gawain, maraming mga churches ngayon, subalit sabi nga, evangelical compromise, mga minamahal tinatawag na with modernist. Sila'y nagsasabing mga Kristiyano, subalit mga minamahal, nandun pa rin sila. Compromise with modernist. Moderno na raw sa panahon ngayon. Subalit ang sabi po ng banal na kasulatan, heaven and earth shall pass away, but the word of God shall never pass away. Ever see, amen? Yung itinuro sa atin ng ating beloved parents in the Lord, sa ating pagkakilala sa mahal na Panginoon, yung mga katuruan nating natutuhan sa kanila, ito na po yung katuruan na tayo po'y aakyat sa langit at magmamana ng buhay na wala hanggan. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya kakaiba sa atin, Last mga minamahal, mga week, after ng ating choir assembly dito, doon sa dako ng Bohol, at nakahapon na doon kami sa dako ng Zamboanga. Biyahe na naman kami pagkatapos, biyahe na naman papunta pa uwi. Wala pa kaming halos mga tulog, mga minamahal. Nagkaroon tayo ng gathering sapagkat magdadaos tayo ng crusade this coming October sa dako ng Zamboanga dahil magdadaos tayo ng church anniversary. Ever say, praise the Lord. So gagawin natin spiritual revival, crusade, at the same time, church anniversary. So ginather namin yung mga choir member and explain ano ba ang rules and regulation ng speaking choir member. Bakit sinasamahan tayo ng presensya ng Diyos? Bakit nasa atin ang banal na presensya ng mahal na Panginoon? Dahil ang hindi natin ikompromiso ang turo ng banal na kasulatan. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Hindi natin kinokompromiso ang teachings, ever see, amen, ng ating beloved parents in the Lord. Kung ano ang rules and regulation ng bilang mga choir member, ito yung ating sinusunod. At nakita natin sa ating pag-aawit, grabe, nagkaroon tayo ng anniversary sa dako ng Ayala last Sunday, nandun po kami mga minamahal. At noong last Saturday, nagkaroon din tayo ng Bible studies. Merong kapatiran na galing ng UK at nagdaos ng kakarawan, in-invite yung mga classmates niya, mga nurses. So mga minamahal, mismo sila masasabi na iba yung ating kaanyuan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. So sabi ko, hindi natin pwede kompromiso ang turo ng ating beloved parents in the Lord ng teaching ng banal na kasulatan. Bakit kapag kinompromiso natin, iiwanan tayo ng presensya ng Diyos. Ever see, amen? So ano sabi ni Moses? Sacrifice in the land. Pwede kayo maglingkod dito sa loob ng Egypt. Pero hindi pwede. Dahil si King Saul, ang sabi ng Diyos kay King Saul, lipulin mo silang lahat, wala kang ititira, maging mga hayop nila. Lahat ng tao doon sa kanilang pupuntahan, sabi ng mahal na Panginoon kay King Saul, lipulin mo sila, pati mga hayop, wala kang ititira. Subalit si King Saul, mga minamahal, nakita niya matataba yung mga hayop, hindi niya pinatay, nagalit ang Diyos. Ever see, amen? Tinanggal siya sa pagiging hari. Inisip niya pwedeng i-offer ito sa Diyos. Subalit karumal-dumal yun sa harap ng mahal na Panginoon. Ayaw ng Diyos, ikompromiso ang kautusan, ang balatuntunan ng ating mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. Bantayan natin yung ating mga sarili. Huwag natin ikompromiso, mga minamahal, ang ating paglilingkod sa sanlibutan. Ever say, amen. Ang sabi ng mahal na Panginoon kay King Saul, papalitan siya bilang hari. Tinanggal ang kaharian kay King Saul, mga minamahal, dahil sa kanyang paglabag, ikinompromiso niya
ang kanyang pagsunod dahil nakita niya may matataba yung mga hayop. So pwede niyang ialay sa Panginoon pero hindi na kinalugod ng Diyos. Sabi ng Panginoon, tanggalin siya bilang hari. Ever say, praise the Lord. So siya hari na, tinanggal ang kaharian sa kanya. Kaya po, napakadelikado. Ever say, amen. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, hindi pwede. Hindi pumayag si Moses. Hindi pumayag si Moses na doon sila mag-andog sa loob ng Ehipto. Mga minamahal, dahil ang utos ng Diyos sa kanya, go. Let my people go and worship me and serve me in the wilderness. Yun ang mensahe, yun ang utos ng Diyos. Kung ano pinag-uutos sa atin, yun ang gagawin natin. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mabait na Diyos. Another second compromise offered by King Pharaoh from the book of Exodus, chapter 28, or chapter 8, verse 28 and 29. Exodus chapter 8, verse 28 and 29. Exodus, Kabanatang 8, antala 28 hanggang 29. At sinabi ni Paraon, aking payayaunin kayo upang kayo'y makapaghain sa Panginoon ninyong Diyos sa ilang. Huwag lamang kayo makakalayo, ituloy daing ninyo ako. At sinabi ni Moses, narito, iiwan kita at aking dadalangin sa Panginoon na ang mga pulupulutong na langaw ay magsisialis bukas kay Paraon sa kanyang mga lingkod at sa kanyang bayan, ngunit huwag nang pagmagdaya pa si Paraon na huwag na di payaunin ang bayan upang maghain sa Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. And Pharaoh said, I will let you go, that ye may sacrifice to the Lord your God in the land, in the wilderness. Only ye shall not go very far away. So sabi po niya, payagan ko kayong maghandog sa inyong Diyos dito sa ilang, pero huwag kayong lumayo. Go not very far away. Yun ang kompromiso niya. Huwag kang lumayo. Diyan lang sa tabi, boundary. Maraming Christian tinatawag na boundary Christian. Yung tinatawag na living in, nabubuhay sila sa tinatawag na boundary ba? Ibig ko sabihin, mga minamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon, doon sa malayo, go very, pero ang sabi ni King Pharaoh, go not very far away. Huwag kayong magpakalayo. Dahil iniisip na King Pharaoh, anytime pwede silang kukunin uli para maging alipin. Ang utos ng Diyos, lumayo sila. Subalit ang kompromiso ni King Pharaoh, go not very far away. Huwag kayong lumayo ng malayo. Maglingkod kayo, mag-offer kayo sa inyong Diyos, maglingkod kayo sa inyong Diyos, pero wag lamang kayong lumayong malayo. Sa atin, mga minamahal, ganun din ang offer ni Satanas sa atin. Never see man. Huwag kang lumayo. Ngunit ang utos ng Diyos, sabi ng Biblia, abstain from all appearance of evil. Ever see man. Layuan natin lahat ng uri ng anyo ng kasamaan. Hindi tayo pwede, mga minamahal, na i-gamble natin na doon tayo sa boundary. Pag nandun ka sa tabi-tabi, mga nandun ang kasalanan, nandun ka, madali kang, kagaya na nga, lumapit ka sa apoy, di mo madali kang masunog, ever see, man? Ganon din sa paglilingkod natin, mga minamahal. Layuan natin, abstain, layuan lahat ng uri ng anyo ng kasamaan. Huwag tayong mga minamaging ikompromiso. Yun ang offer ni Pharaoh. Go not very far away. Huwag kayong lumayo ng malayo. Sumalit ang utos ng Diyos sa atin, no, ever say, praise the Lord. Lumayo tayo, sabi ng Biblia. Lumayo ka sa lahat ng uri ng anyo ng kasamaan. Layuan mo ang lahat ng uri ng kasamaan. Huwag kang tumabi dyan. Ever say, amen. Lumayo kapag kalayo-layo ni mo. Dahil kung malayo ka, hindi ka mahagilap ng kaaway. Ever say, amen. Pero kung nandiyan ka sa tabi, mga minamahal, nandiyan yung nagiinom, nandiyan ka na tabi-tabi, dali kang matagayan. Ever say, amen. Amen po ba? Ganon po yung ibig kong sabihin. Pag nandyan yung kasalanan, nandyan yung temptation, layuan mo ang kasalanan, layuan mo siya. Si Joseph, mga minamahal, meron siyang ginamit dahil the temptation of Joseph is great because it was lust. And perhaps the woman is beautiful. Amen. But Joseph is tinatawag na responsible with God and with man. Ever see man? So he reasoned out
And by fleeing away, tumakas siya, lumayo siya, tumakbo siya palabas. Amen. So mga minamahal sa ating buhay Kristiyano, mga minamahal, huwag natin kompromiso. Layuan natin ang kasalanan. Hindi pwede tayong tumabi. Palapakan mo natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. So yun ang offer, kompromiso, go not very far away. Huwag kang lumayo, sabi niya. Pangatlong kompromiso. Basahin mo natin mga minamahal ang Exodo, chapter 10, verses 8 up to 11. From the book of Exodo, chapter 10, verses 8 to 11. Exodo, kabaran 10, ang talatay 8 hanggang 11. 11. At si Moises at si Aaron ay pinagbalik kay Paraon at kanyang sinabi sa kanila, kayo yumaon, maglingkod kayo sa Panginoon, ninyong Diyos. Darapat sino-sino yung magsisayaon. At sinabi ni Moises, kami ay yayaon 10 ng aming mga bata at 10 ng mga matanda, 10 ng aming mga anak na lalaki at babae, 10 ng aming mga kawan, 10 ng aming mga bakahan. Kami ay yayaon sapagkat kami ay nararapat ipagdiwang ng isang pista sa Panginoon. At kaya sinabi sa kanila, sumainyo nawa ang Panginoon na gaya ng aking pagpapayaon sa inyo at sa inyong mga bata, mag-ingat kayo sapagkat ang kasamaan ay nasa harap ninyo. Huwag ganyan, yumaong kayong mga lalaki at maglingkod sa Panginoon sapagkat iyan ang inyong inananasa at sila'y pinalis sa harap ni Paraon. Amen. Ever shout, praise the Lord. Third compromise offered by Pharaoh, mga minamahal, yung tinatawag na let the only man go. Let the only man go. Sabi niya, sige, sa ano bang gusto nyo? Ano sabi ni Moses sa verse 8 mo minamahal? Sa ating nabasa sa verse 8 muna mo minamahal, kami ay yayaon kasama ang aming mga anak, kasama ang aming mga asawa, amen, kasama ang aming buong pamilya, kasama ang aming mga bakahan o mga tupa. Yun ang gusto ng Diyos, amen. Walang ititira, amen. Wala pong ititira doon, kasama lahat. Lahat sila buong pamilya, anak nila, mga lahat, pati mga kahayupan nila. Sabi niya, Moses, we will go with our young and with our old, with our sons and with our daughters, with our flocks and with our herds, we will go. Ever say amen. Lahat pala, dadalin lahat, walang ititira. Subalit ang sabi ni King Pharaoh, huwag ganyan. Sabi niya, sabi po mga let the only man go. Yun lamang mga tatao, yun lamang mga lalaki ang aalis. Iwanan nyo yung anyong anak, asawa, bakahan, tupahan. Yun ang offer ni King Pharaoh, compromise. Subalit hindi pumayag si Moses. Palapakan mo natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Hindi pumayag si Moses sa offer ni King Pharaoh. Ganon din sa buhay natin paglilingkod sa Diyos. Ever say amen. Maglingkod tayo sa Diyos, wala tayong ititira sa daigdig na ito. Buong buhay natin, ibibigay natin sa mahal na Panginoon. Yung ating mga prinsipyo, patayin natin yung prinsipyo natin, sumunod tayo sa prinsipyo ng Diyos. Ever say amen. Yung ating kuro-kuro, hindi tamang kuro-kuro yan. Yung opinion natin, sumunod tayo sa opinion, sa plano, sa prinsipyo ng ating mabait na Diyos. Ever say amen. Wala tayong ititira, kung maaari lahat tayo, 10 ng ating sangbahayan. Ever say amen. Ibigay natin, ipaglingkod natin sa Diyos ang ating buong lakas. Wala tayong ititira. Everybody shout, praise the Lord, hallelujah. Buong buhay, ibigay natin ang ating buong buhay sa mahal na Panginoon. Huwag tayong maging kompromiso sa ating buhay, mga minamahal. Ever say amen. So yun ang utos ng Diyos. Lahat sa akin ibibigay, sabi nga ng kanta, ever say amen. Buong buhay natin, lahat sa atin ibibigay natin sa mahal na Panginoon. Kung anong plano ng Diyos, anong kalooban ng Diyos. Let the Lord, mga minamahal, amen. Ibig sabihin, thy will be done. Ang kalooban ng Diyos, ang masunod. Palapakan mo natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Huwag natin kompromiso. Dahil pag magkukompromiso ka, ma-auto-blessing ka. Hindi ka mag-matured, hindi mo mauintindihan ang kalooban ng Diyos, hindi mo maunawaan ang kalooban ng Diyos dahil meron kang tinitira. Everybody say amen. Sabi nga ng banal na kasulatan, love the Lord
This is the commandment, you shall love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your might. Ever see, amen? Ibigin natin ng Diyos ang buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong kapag ibigay natin sa mga Panginoon the best. Yun ang kailangan nating ibigay sa mga Panginoon. So yung offer ni Satanas, iwanan mo ito, iwanan mo yan. Meron ka pang itinitira, wala tayong iititira. Ever say, praise the Lord. Palapakan mo natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Ito yung gagawin ko, ito yung plano ko, itong gagawin ko. No. Huwag tayo magtitira sa buhay natin. Mahal na Panginoon, thy will be done. Ikaw nakakalam. Ever say amen. Ganun po ang buhay ng ating beloved parents in the Lord dahil sila'y tinawag bilang mga laga sa atin at tinuturo sa atin bilang mga choir members. Huwag nating itira yung kasalanan. Itong kaunting kasalanan, itira ko. Hindi pwede yun. Ever say amen. Itong ganitong kainaan, itira ko muna ito. Hindi pwede yun. Ever say amen. I-surrender natin lahat ang buhay natin sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mabait na Diyos. Praise the Lord. Para pagpalain tayo ng mahal na Panginoon. At ang panghuli na offer ni King Pharaoh, from the book of Exodus, chapter 10, verse 24 up to 27. Sa Exodus, chapter 10, verse 24 up to 27. Exodus, Kabanatang 10, ang talata 24 hanggang 27. At tinawag ni Paraon si Moises at sinabi, yumaong kayo, maglingkod kayo sa Panginoon, inyo lamang iwan ang inyong mga kawan at ang inyong mga bakahan. Isama rin naman ninyo ang inyong mga bata. At sinabi ni Moises, ikaw ay nararapat ding magbigay sa aming kamay ng mga hain at mga handog na susunugin upang aming maihain sa Panginoon naming Diyos. Ang aming hayop man ay yayaong kasama namin, wala kahit isang paa na may iwan sapagkat sa kanila kami nararapat kumuha ng aming paglilingkod sa Panginoon naming Diyos. Hindi namin nalalaman kung ano ang aming nararapat paglilingkod sa Panginoon hanggang sa kami ay dumating doon. Huling talata 27. Darapat pinagmamatigas ni Panginoon ang puso ni Paraon at hindi niya pinayaon sila. Amen. Ever shout, praise the Lord. Ang last na offer ni King Pharaoh, ang sabi po niya, mga minamahal, let the people go, but not the cattle. Ever see, amen. Sa ating nabasa kanina, let the people go, but not the cattle. Incomplete obedience, mga minamahal, means compromising. Compromise. Ever see, amen. Ang utos ng Diyos dalhin. Una, sabi niya, sige, maglingkod kayo sa inyong Diyos dito. Pangalawa, maglingkod kayo sa inyong Diyos. Sabi niya, wag naman malayo. Amen. Pangatlo, mga minamahal, maglingkod kayo sa Diyos, yung mga lalaki lang. Pang-apat, maglingkod kayo sa inyong Diyos, iwanan ninyo yung inyong kayamanan. So gusto ni Satanas, mga minamahal, the subtleness of Satan, mga minamahal, compromise, ito tatawag na compromise, ito tatawag na the subtleness of Satan. So to keep in the land, so to keep mga minamahal Israel, mga minamahal near to land, so to divide Israel, last, so to serve them, mga minamahal, for empty-handed without the ability of tinatawag na strive, serve the Lord. Medyo malabo na yung mata natin, mga minamahal. Ever see, amen. So gusto ni Satanas, maglingkod sila sa Diyos, pero empty-handed ba? Walang dala. Gusto niya, kasi maglingkod kayo sa inyong Diyos, iwanan niyo yung mga cattle ninyo, lahat, iwanan. Ang sabi ni Moses, hindi pwede. Sapagkat maglilingkod kami sa aming Diyos, dala namin ito para i-offer namin, ibigay papuri, pasalamat sa Diyos. Ever see, man? So mga minamahal, hindi pwede, mga minamahal tayo pang ititira. Kahit ang kayamanan natin, mga minamahal, willing natin ibigay para sa mahal na Panginoon. Ever see, man? Ibig sabihin, mga minamahal, lahat sa ating buhay, mga minamahal, ibig sabihin, mga kapatid, na tayo po'y naglilingkod sa Diyos, yung bunga ng ating, yung mga pagpapala natin, kasama natin isama sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Ever see, amen. Dahil dyan tayo lalong pagpapalain ang ating mabait na Diyos. Palapakan mo natin ang ating malakas, ang ating mahal na Panginoon.
So mga minamahal, may mga offer si King Pharaoh, pero hindi pinaintulot ni Moses. Dahil ang utos ng Diyos, ito. Ito ang gusto ng, pinag-uutos sa atin ng mahal na Panginoon, yun ang susundin natin, sabi niya. Hindi pwede. So mga minamahal, nagmatigas si King Pharaoh, hanggang sinalot sila, hanggang binabayaan sila dahil wala na siyang magawa. Dahil nangamatay ng kanilang mga panganay, mga minamahal, yun ang huling salot sa kanila. Lahat ng kanilang panganay sa isang gabi, buong Egypt, lahat ng mga anak nilang panganay namatay sa gabing yun. Ang sabi ng mga tao, pabayaan mo sila, ang Diyos nasa kanila. Ever say, praise the Lord. Yung Diyos na tumawag kay Moses, siyang Diyos na tumawag sa atin. Palapakan natin ang malakas ang Panginoon. Ang Diyos na nag-utos kay Moses, na hindi pwedeng ikompromiso ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Siyang Diyos na tumawag sa atin na huwag nating ikompromiso ang ating buhay sa sanlibutan. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. The same God, palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. He is the God of Israelites. He is the God of Moses. He is our God. Palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang prinsipyo ng Diyos hindi nagbabago. Gayon din sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Huwag nating ikompromiso ang ating kaligtasan. Binili tayo ng mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, you are bought with a price. Kikay binili sa halaga. Amen. Binili tayo sa kabanal-banalang dugo ng mahal na Panginoon. Upang tayo po'y maging pag-aari, peculiar treasure ng ating mabait na Diyos. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. At ang utos ng Diyos tayo maging ilaw sa daigdig na ito. Amen. Paano tayo maging ilaw, mga minamahal, sa daigdig na ito? Kung anong ginagawa ng sanlibutan, yun ang gusto mong gawin. Kung anong kasuotan nila, yun ang gusto mong isuot. Hindi ka magiging ilaw niyan. Amen. Tayo po'y tinawag ng mahal na Panginoon. Kung anong gawin nila, hibay natin. Mga minamahal, iba-iba't ating pagkatawag, pinili tayo ng Diyos, tinawag tayo ng mahal na Panginoon upang maging banal, maging sakdal sa harap ng mahal na Panginoon, upang malalahati ang ating mabait na Diyos, upang paglingkuran natin ng Diyos, upang mag-offer tayo ng papasalamat sa mahal na Panginoon, upang mag-offer tayo ng pag-worship sa Diyos. Ever amen. Tinawag ka ng Diyos para maging witness. Ever amen. Sabi ng Panginoon, He shall be my witness. Anong i-witness natin? Ang salita ng Diyos. Ever amen. Amen. I-witness natin ang kapangyarihan ng Diyos sa kanila. I-witness natin na may Diyos na totoong Diyos natin pinaglilingkuran. Siyang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na tumawag sa atin tayo maging witness. I-share natin sa kanilang gospel. Ito ang ebanghelyo ng kaligtasan upang sila rin po'y makakilala at magmana ng buhay na walang hanggan. Inutusan tayo ng Diyos maging witness. Ever amen. Sa mga kapitbahay natin, sa mga katrabaho na inyo, sa inyong mga loved ones, sa inyong mga kapitbahay, witness natin ang ebanghelyo. Tinawag ka maging saksi, maging witness para sa kanila. Ever amen. Kaya po mga minamahal, be on fire. Dahil kung malamig tayo, susukat tayo ng Diyos. Sabi ng Panginoon, ayaw kong ikaw'y mainit, ayaw kong ikaw ay maligamgam. Ang maligamgam, hindi ka mainit. Amen. Hindi ka mainit sa paglilingkod sa Diyos, maligamgam ka, isusuka ka ng Diyos. Isusuka ka ng mahal na Panginoon, ayaw ng Diyos na ikaw'y maligamgam sa paglilingkod sa Kanya. Maminamahal, hindi ka Kristiyano, at hindi mo, ibig ko sabihin, hindi ka kay Satanas, hindi ka mainit, maligamgam ka ng paglilingkod, isusuka ka ng Diyos. Kaya mga minamahal, pasalamat po tayo. Napakapalad natin. Ever amen. Itinuro sa atin kung paano tayong maging mainit sa paglilingkod sa Diyos. Hindi natin alam ito ang relasyon sa Diyos. Subalit ngayon naturuan tayo dahil sa banal na Espiritu Santo. Nandito ang banal na Espiritu Santo sa ating mga puso. Palapakan natin ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. You shall receive power, mga minamahal. Sa pagkanatanggap natin ng banal na Espiritu Santo, ito magiging ating gabay sa paglilingkod sa Diyos. Maging saksi tayo, mga minamahal, sa mga taong wala pa sa mahal na Panginoon. So tayo po'y maging witness para sa kanila. Hindi tayo pwedeng maging makiayon sa kanila.
Hindi tayo pwede makiayon sa daigdig na ito. Alam naman natin mga minamahal itong lahat, patibong ni Satanas para ang tao ay mapapahamak sa impyerno. Dahil hindi nila naintindihan ang salita ng Diyos. Sabalit tayo pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Naunawaan natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Salita ng Diyos, naging banal tayo, nakatanggap tayo ng banal na Espiritu Santo. Everybody say, praise the Lord. Naunawaan natin ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya huwag tayong magpalamig-lamig. Huwag tayong maging maligamgam sa paglilingkod sa Diyos. Sabi ng mahal na Panginoon, meron akong laban sa iyo. Tinalikuran mo ang iyong unang pag-ibig. Meron akong laban sa iyo. Ika'y maligamgam sa paglilingkod sa akin. Gusto ng Diyos, ibalik natin yung ating unang pag-ibig. Maging mainit tayo sa paglilingkod sa Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo maligamgam kami. May mga paalala. Gusto ng Diyos, tayo maging on fire. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po ang witness. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. So magpakainit po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal. Habang tayo maawit sa mahal na Panginoon, mga minamahal, praise the Lord. Napakalaga na tayo maging mainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Habang tayo po'y pamapalaot sa paglilingkod sa Diyos, maraming kompromiso ang kaaway. Gusto ng kaaway, tayo manlamig, manlupaypay, maraming kompromiso para manlamig ka sa paglilingkod sa Diyos. Mga minamahal, wag po mga kapatid, tayo pinili na tinawag ng Diyos upang maging witness sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y umawit sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Awitin natin yung awiting Rekindle Your First Love in My Heart. Praise the Lord. Kindly, beloved singers. Rekindle your first love in my heart. Yes, Lord. I never intended to depart from the trusting child I was, simply knowing
mahal na Panginoon. Sa oras na ito, mami naman, tayo tinawag ng Diyos maging witness, praise the Lord, sa kanyang kapangyarihan. Upang makilwalhati ang ating mahal na Panginoon, praise the Lord, makilala ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah, hallelujah. Tayo magkaisang dumulangin sa ating mahal na Panginoon, sa ating mga pangailangan. Hallelujah, hallelujah. Mapagpala namin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Yesus, sa unang dalangin na aming ginagalang minamahal na Pastor Wildis Almeida, rito kami nagpapasalamat, O Diyos, sa mga salita namin na pakinggan. Lalo tigit sa iyong banal at matamis na presensya, O God. Misan na pa, O God, kami nagsasamawa na patawarin sa aming mga kainaan, sa aming mga pagkukulang, O Diyos. Minsan kami naging kompromiso, O Diyos, sa aming paglilingkod, Mahal na Panginoon. Hallelujah. Igawad mo yung abag kapatawaran sa bawat sa amin, O God. Hallelujah. Tulungan mo kami, O Diyos, makasunod sa iyong banal na kalooban, Mahal na Panginoon. Napakabuti mo sa amin. Kami tinawag, pinili upang maging saksi na iyong kapangyarihan. Mahal na Panginoon, pagpalain mo ang bawat kapatiran narito, ang bawat pangailangan, mga problema man, mga kainaan, mga karamdaman, pananamig, panilapaypay, alisin mo, Diyos. Hallelujah. Revive mo po ang bawat kapatiran, maging sa lahat ng mga nanonood sa oras na ito sa aming mga kapatiran, O Diyos. Pagpalain mo po kaming lahat sa lahat ng bagay. Revive kaming lahat. Palakasin mo kami, O Diyos, sa mga kapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Ipatong kamay sa inyong ulo, mga minamahal. I-cast out natin ang mga karamdaman. Sige po, dakilang Diyos, aming sinasaway lahat ng uri ng karamdaman sa mga kapangyarihang pangalan ni Jesus. I bind the power of darkness in the name of Jesus. Demons of problems, problem be solved, vices began, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, cast out in the name of Jesus. Lukewarmness, cast out, backsliding spirit, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Di mo yung mga karamdaman, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal, at bilang pagpasamba, pagpupuri sa mahal na Panginoon, let us all shout 3 times, jump and shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Sige, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. At dahil pinadako sa ating announcement, tuloy-tuloy po ang ating pananambahan po. This coming Friday, adjust po natin ang kaunti yung ating oras. Ever see, amen. So, magiging, nag-start po tayo ng mga 6 muna kasi medyo nag-aaral pa, nalilate po yung ibang kapatiran. So, tuloy-tuloy po hanggang mga 6 po, mag-start tayo ng 6 this coming Friday. Hindi na po 5, 6 na po mga kapatid. So, regular po yung ating Sunday, alas 10 hanggang alas 3. Wednesday 4 to 8. Yung Friday lang po yung adjust natin kasi para makaabol yung ibang kapatiran. Amen. Ever say, praise the Lord. So, purin po ating mahal na Panginoon at tayo pong latay tumayo. At tayo po idanda ko na sa ating closing prayer. Kindly po ating Beloved Brother Antonio Rondina para sa ating paghiwa-hiwalay. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Grabe po itong beloved on repeat sa Lumirinda. Magkambot ang mga iso sa itong temporal bulag-bulag. Dalay kong kadiyos na itapusan malapin o ni matam kagabiyon o kadiyos salamat malapin tapos mamblaton malapin padi medic service malapin kay Guban kanamo Diyos salamat malapin sa matang siblan nga presensya pabati sa matag sa kanamo Diyos salamat malapin sa gusto baton si Message Paul Solim lawit na litan mga choir mabuntan sa mission pagpasabot sa paghati sa kaplugar labasatan sa mga pulong nga rigulbunga gagahom di salamat malapit sa matamis blan nga presensya pabati sa matag sa kanamo malapit ti pore bagbulag sunod dalangin sa labas turo sa alamida Lord ampingan proteksyon mo ilikatos kasi ang talag mas mabiyay pagsakay sa kaigsunan o ibalay sa basimba pagday paghimay ka prayer service malapit kita nang giampo sa pangalan ni Jesus in the mighty name of Jesus amen and amen. Praise the Lord. Amen. God bless you po. We love in the Lord, but our dearest Jesus loves you po. Magkamayan po tayo. We love in the Lord at magpalihans po sa ating preacher's area, palihog.